Nagsimula ang episode ng ang mga Trivantian soldiers ay naglalakad at tinatahak ang 100 sa kakahuyan. Napansin nilang may humarang sa kanila. Tinanong ng pinuno kung sino ito at kung ano ang pakay nito. Ito ay si Baba Voss at sinabi niya sa kanila na siya ay isang karaniwang tao lang, inutusan siya ng sundalo na iabot ang kanyang kutsilyo. Kaya binigyan siya ni Baba Voss ng patalim sa lig. Umatake ang kanyang kasama gamit ang sibat, ngunit naiwasan ito ni Baba Voss. Hinagis nito ang sibat, ngunit matagumpay itong naiwasang muli ni Baba Voss. Umatake si Baba Voss gamit ang kanyang sliding technique at pinutol ang isa sa mga binti ng sundalo at tinapos ito mula sa likuran. Lumapit ang isa pang sundalo para salakayin si Baba Voss, ngunit napigilan ni Kofon ang kanyang pag-atake. Sumali ang isa pang sundalo upang salakayin si Kofon, ngunit hinampas siya ni Baba Voss ng kanyang espada. Ang isa naman ay inatak muli si Kofon. Matagumpay na naiwasan ni Kofon ang kanyang mga pag-atake at gumawa ng isang epektibong counter. Gumapang si Kofon at natakot sa kanyang nagawa ng magkamalay ang sundalo at muling inatake siya. Nasa delikadong posisyon siya nang tulungan siya ni Baba Voss. Inalis ni Baba Voss ang sundalo mula kay Kofon at ipinako siya sa isang puno gamit ang isang espada. Pagkatapos ay kinuha niya ang isa pang espada mula sa kanya at inatake ang kawal gamit ito. Pagkatapos ay tinuruan ni Baba Voss si Kofon kung paano epektibong matulungan ang isang kaaway mula sa walang kwentang buhay nito. Samantala, si Haniwa ay nakakadena sa isang silid sa lungsod ng Trivantes. Isang Trivantian lieutenant ang nag-aalaga sa kanya. Ang pangalan nito ay Ren. Pumasok sa silid ang isa pang sundalong Trivantian. Sinabi sa kanila ni Haniwa na gusto niyang malaman kung sino sila at bakit siya kinuha. Lumapit ang sundalong Trivantian kay Haniwa at nagpakilala bilang si Commander General Edo Voss at umalis. Kinukuha ni Paris at Baba Voss ang mga kagamitan ng mga sundalo. Kailangan ito ni Baba Voss upang makapasok sa lungsod ng Trivantes at upang maiwasan ang mga kawal na nagbabantay. Sinabi ni Baba Voss kay Kofon na dapat silang magtago ni Paris habang siya ay nasa Trivantes. Gustong sumama ni Kofon sa kanya. Sinabi nito na kakailanganin ni Baba Voss ang kanyang mga mata upang mahanap si Haniwa. Nag-aalangan si Baba Voss ngunit iginigiit ni Kofon ang kagustuhan nito, kaya ipinaalam sa kanya ni Baba Voss kung gaano kawalang silbi ang kanyang kakayahang makakita habang nasa Trivantes. Sinabi niya kay Kofon na pinalaki sila ng kanyang ina upang maging marangal at hindi bilang isang mandirigma. Hindi niya gustong maranasan ni Kofon kung ano ang naranasan niya noon. Sinabi sa kanila ni Baba Voss na kung hindi siya makabalik pagkatapos ng 7 araw, nangangahulugan ito na siya at si Haniwa ay patay na, kaya kailangan nilang umalis agad. Sinabi din sa kanila ni Baba Voss na hindi man niya gustong pumasok muli sa lungsod ng Trivantes, ngunit kailangan, ang eksena ay lumipat kay Prinsesa Maghra at Reyna si Beth na naglalakbay kasama ang mga sundalo patungo sa lungsod ng Pensa. Ang Pensa ay isa pang lungsod ng Payan Kingdom. Sa kabilang banda, natuklasan ng mga sundalong Trivantian ang pinangyarihan ng kanilang mga napatay na kasamahan. Pumunta si Commander General Edo Voss upang siyasatin ang eksena. Iminungkahi ng isa sa mga sundalo na ang mga posibleng suspect ay mga smuggler. Hindi sumasang-ayon si Edo Voss at sinabi sa kanila na hindi ito kagagawan ng mga smuggler. Inutusan niya silang kunin ang mga bangkay at bigyan sila ng buong parangal militar. Pagkatapos ay bumulong si Edo Voss ng Welcome Home Baba. Sinubukan ni Baba Voss na pumasok sa Trivantes. Naghihinala sa kanya ang gwardiya at nagtanong sa kanya. Kumakahol din ang isang bantay na aso sa kanyang harapan. Inamoy ng gwardiya ang kanyang damit at sa huli ay pinapasok siya. Naghanda si Ren ng pagkain para kay Haniwa. Tinatanong siya ni Haniwa kung bakit nila siya kinuha. Sinabi sa kanya ni Ren na hindi niya alam ang sagot. Pagkatapos ay pinaalala ni Haniwa kay Ren na ang pangalan ng general ay Edo Voss at sinabi sa kanya na ang pangalan ng kanyang ama ay Baba Voss. Sinabi sa kanya ni Ren ang isang kwento na narinig niya mula pa noong bata pa siya, na si Edo Voss ay matagal nang naghahanap at naghihintay para kay Baba Voss upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Hindi naniniwala si Haniwa sa kwento ni Ren. Pagdating sa loob, dalubhasang tinatahak ni Baba Voss ang lugar. Alam niya ang eksaktong posisyon ng mga gwardiya at kung saan liliko. Habang nag-uusap sina Haniwa at Ren, binato ni Haniwa ng mansanas si Ren. Madaling nasalo ni Ren ang mansanas. Tinanong ni Haniwa si Ren kung alam ba ni Edo Voss na nakakakita si Ren. Nagpatuloy si Baba Voss sa paglalakad sa loob ng syudad. Alam na alam niya ang bawat palatandaan. Pagkatapos ay binisita niya ang isang dating kaibigan. Sinabi sa kanya ni Yakis na siya ay baliw upang bumalik sa Trivantes. Tinanong ni Haniwa kay Ren kung susunugin ba siya sa istaka kapag natuklasan ang kanyang kakayahan. Sinabi sa kanya ni Ren na ang Trivantian Republic ay hindi katulad ng Payan Kingdom na mapamahiin. Ngunit papatayin din siya ng mga ito dahil praktikal ang mga Trivantians. Naniniwala sila na ang mga taong nakakakita ang sumira sa mundo noon at hindi nila hahayaang maulit iyon. Dumating sa Pensa ang Reyna at Prinsesa Maghra kasama ng mga kawal. Ipinaalala ni Maghra sa Reyna ang kanyang pangako na hahanapin ang kanyang pamilya. Sinabi sa kanya ni Reyna si Beth na 30 araw na silang naghahanap at ipagpapatuloy nila ito pagkatapos nilang muling maangkin ang kaharian. Tinanggap sila ni Lord Harlan. Tinanong ng Ginoo ang Reyna kung totoo bang binabalak niyang italaga ang lugar bilang bagong kabisera ng kaharian ng Payan. Pinatunayan ito ng Reyna.
Sinabi ni Baba Voss kay Yakis na kinuha ni Edo Voss ang kanyang anak na babae at kailangan niyang malaman kung saan niya ito itinatago. Sinabi ni Yakis kay Baba Voss na si Edo Voss ay Commander General na ngayon ng Trivancian Army. At si Baba Voss ay hindi makakalapit sa kanya nang hindi nababalatan ng buhay. Ngunit sinabi ni Yakis kay Baba Voss ang isang posibleng lugar kung saan itinatago ni Edo Voss si Haniwa. Tinanong ni Baba Voss si Yakis kung paano makarating sa lugar na yon habang nasa pensa. Hiniling ni Magra kay Captain Goset na ipagpatuloy ang paghahanap kay Baba Voss at sa kanilang mga anak. Nagdadasal si Paris sa bukid nang may lumapit sa kanya na lalaki. Nag-uusap sila nang hampasin ni Kofon ang lalaki ng isang piraso ng kahoy. Pagkatapos ay sinundo ni Kofon si Paris at sinabi sa kanya na sila ay mga witch finders. Nagluluto si Ren nang may napansin siya. Sinuri niya at hindi niya mahanap si Haniwa. Tinutukan ni Haniwa ng isang espada sa liig si Ren ngunit nakatakas ito. Nagawa ni Ren na mabitawan Haniwa ang espada. Nagpambuno ang dalawa. Nagawa ni Haniwa na tamaan si Ren at ni-wrestling ito. Natamaan ni Ren si Haniwa at sinabi nito kay Haniwa na ayaw niyang masaktan itong muli. Umapela si Haniwa na palayain siya. Muling umatake si Haniwa, ngunit nagawa niyang ihampas siya ni Ren sa isang pader. Natagpuan ni Haniwa ang espada at pinasuko nito si Ren, ngunit wala itong lakas ng loob na tapusin si Ren. Si Kofon at Paris ay nasukol ng mga witch finders. Lumapit sa kanila ang lalaking pinalo ni Kofon kanina. Tinanong ni Paris kung ano ang ginagawa ng mga witch finders sa lugar. Sinabi ng lalaki na ang pangalan niya ay Tuod at hinahanap nila sina Haniwa at Kofon. Tiningnan nito si Kofon at kinumpirma na siya ngayon at nagtanong kung saan si Haniwa. Sinabi sa kanya ni Paris na hindi nila ito kasama. Sinabi sa kanila ni Toad na inutusan sila ni Prinsesa Magra na hanapin sila. Sinabi sa kanya ni Kofon na hindi isang prinsesa ang kanyang ina at patay na ito. Sinabi sa kanila ni Toad na siya ay parehong buhay at kapatid ni Reyna si Bethkin. Pagkatapos ay sinuri ni Paris si Toad kung nagsasabi ito ng totoo at nalaman na totoo nga ang sinasabi nito. Nagulat si Kofon at tuwang-tuwa si Paris. Sinabi sa kanila ni Toad na umalis at sumama sa sila sa kanila. Umapela si Kofon sa kanila na hintayin ang pagbabalik ni Baba Voss at Haniwa. Iginiit ni Toad na hindi sila maaaring manatili at sila'y nanganganib na malantad sa mga sundalo ng Trivantes. Sinabi ni Paris kay Kofon na pumunta sa kanyang ina at nagboluntaryong manatili para hintayin sina Baba Voss at Haniwa. At umalis na sila, nagsalita si Reyna si Bethkin sa mga tao ng pensa. Sinabi niya sa kanila na wala na ang kanzua at ang lahat ng mga residente nito. Na narinig niya ang kanilang mga iyak habang sila ay nalulunod. Idinagdag niya na handa na sana siyang mamatay kasama ang mga tao, ngunit may iba pang plano ang Diyos para sa kanya. Iniligtas siya nito at muling pinagsama ng kanyang kapatid na si Prinsesa Maghara. Inihayag din ng Reyna na hinirang na niya ang pensa bilang bagong kabisera ng kaharian ng Payan. Sinabi din niya na ang hukbo ng Trivantes ang sumira sa kanzua dahil nalaman nilang buntis siya ng isang sanggol na may kakayahang makakita. Nagdeklara siya ng digmaan laban sa mga Trivantians. Inihayag din niya na ang mga taong nakakakita ay hindi na usigin sa ilalim ng kanyang pamamahal. Gumawa si Yakis ng paraan para makapasok si Baba Voss sa lugar kung saan posibleng itinatago ni Edo Voss si Haniwa. Sinabi rin niya kay Baba Voss na doon siya sasalubungin ng kanyang kontak. Ito ay sa pamamagitan ng isang lugar kung saan ang mga tao ay nagsusunog ng napakaraming uling. Hinintay ni Baba Voss ang lalaking nakontak ni Yakis. Ginabayan ng lalaki si Baba Voss kung saan pupunta. Dinala siya nito sa isang pasukan ng lagusan kung saan, ayon sa kanya, ay patungo sa lugar na balak niyang puntahan. Sinabihan din ng lalaki si Baba Voss na kumilos ng mabilis para hindi maluto ng buhay. Pumasok si Baba Voss sa lagusan at naglakad sa mga nagbabagang mga uling. Lalong kumikitid ang lagusan habang siya ay nagpapatuloy kaya gumapang na lang ito. Kinausap ni Magra si Reyna si Beth tungkol sa kanyang anunsyo. Sinabi sa kanya ni si Beth na dapat siyang maging masaya na hindi na usigin ang kanyang mga anak. Sinabi sa kanya ni Magra na hindi dapat siya magsaya dahil kakatayin sila ng mga Trivantians. Sinabi sa kanya ni Magra na dapat ay dininig muna nito ang kanyang konseho dahil tutol siya sa pakikipagdigma sa Trivantes pati na rin ang pag-anunsyo ng isang nakakakitang sanggol na maaaring magdulot ng revolusyon. Sinabi sa kanya ni si Beth isa lang ang maaaring maging reyna at idiniin na siya iyon. Nagpatuloy si Baba Voss sa paggapang sa mga nagbabagang mga uling sa pinakamabilis na paraan na kanyang makakaya. Tinitiis niyang hindi isipin ang init habang patuloy na gumagapang sa nakakapasong lagusan. Siya ay umuungol sa matinding paghihirap habang nagmamadaling umakyat sa kanyang balak na labasan. Ngunit siya pala ay sinabotahe at isang grupo ng mga kalalakihan ang tumambad sa kanya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng mga hudas na paparating na ang mga tauhan ng general at makukuha na nila ang kanilang gantimpala. Inihulog ni Baba Voss ang taksil sa nagbabagang manhole. Hinampas siya ng isa ng pamalo, ngunit nagawa niyang tamaan ito nang siya ay gumanti. Sinubukan ng isa pa na lumaban, ngunit dinaig siya ni Baba Voss. Nakatanggap siya ng isang karapat-dapat na paglilinis ng tainga. Ang huling biktima ay inipit ni Baba Voss gamit ang bakal na mesa na dumurog sa magkabilang hita nito. Nang makapasok ang mga sundalo sa silid, iginulong ni Baba Voss ang mesa sa kanila at lumabas. Naghihintay sa kanya ang iba pang mga sundalo sa labas. Nagawa niyang talunin ang unang nakasalubong niya.
Kinuha niya ang espada ng sundalo at tinapon ang isa pang kawal bago nito tapusin ang walang kwenta nitong buhay. Ginamit niyang panangga ang sundalo para lapitan ang iba at isa-isa silang binigyan ng gantimpala. Binuhat niya ang isa pang kawal sa kanyang balikat upang makarating sa iba at pinagbigyan sila. Pagkatapos ay nilaslas niya ang dalawang sundalo ng isang hampas, tinamaan ng ulo ang isa pa, at pinatay siya bilang isang barbecue na tinuhog ng espada, ginabayan ng isang nakakakitang bata ang mga sundalo sa lokasyon ni Baba Voss. Sinusubukang makalayo ni Baba Voss ngunit nagpatuloy ang bata sa paggabay sa mga kaaway. Nagawa niyang hawakan ang bata at sinabihan itong tumahimik at umalis. Ang bata ay hindi nakinig sa kanyang sinabi at nagpatuloy sa pagsasabi ng kanyang lokasyon. Natagpuan siya ng mga sundalo at nagawang mahuli gamit ang lambat. Ikinulong si Baba Voss sa isang silid na nakatali ang dalawang kamay. Pinuntahan siya ni Commander General Edo Voss. Umapela si Baba Voss sa kanya na palayain si Haniwa. Tinanong sa kanya ni Edo Voss kung ang ibig ba niyang sabihin ay ang anak ni Jerlamarel. Nagpatuloy sa pagsusumamo si Baba Voss. Sinabi sa kanya ni Edo Voss na kakaibang marinig ang habag mula kay Baba Voss. Na hindi siya nakarinig kailanman ng habag mula kay Baba Voss mula pa noong mga bata pa sila. Sinubukan ni Baba Voss na humingi ng tawad, ngunit sinabihan siya ni Edo Voss na tumahimik. Pagkatapos ay sinabi ni Edo Voss na magkakaroon pa sila ng maraming oras upang magkwentuhan at inutusan ang isang sundalo na magsimula. Pagkatapos ay sinimulan ng sundalo ang paghagupit at pagpapahirap kay Baba Voss. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe hanggang sa susunod na yugto.